Aquino ang mga membro ng kanyang gabinete. Nakikita po natin si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, si Labor Secretary Rosalinda Baldo, si DTI Secretary Gregory Domingo, at ito naman ngayon naman po ay turn na ni President Aquino na makilala ang delegasyon ng Kuwait. Ilan po sa mga opisyal na kasama ng Amir ng Kuwait ang siya rin maglalagda sa pagtitibayin mamaya na agreements at Memorandum of Understanding. Matapos po ang pagpapakilala sa Amir ng official delegation ng Pilipinas, ay pupunta ang dalawang leader sa loob ng palasyo. Pipirma ang Amir sa guest book na karaniwang ginagawa ng mga bumibisitang mahalagang personalidad sa palasyo. Mahigit 30 taon na po ang bilateral relations ng Pilipinas at Kuwait. Taong 1979, nagkaroon ng ugnayan ang dalawang bansa. Noong 1979, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa commercial exchange ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng pagbabago sa trade relations taong 2006 dahil umabot ito ng 50 milyong US dollars. At dahil dito ay naging ika-6 na pinakamalaking trade partner ng Pilipinas ang Kuwait sa Middle East. Matatandaan din na ang Kuwait Red Crescent Society ay nagkaloob ng financial aid sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng bagyong Sendong noong Disyembre 2011. Ang Amir ng Kuwait po ngayon ay pumipirma na sa guest book ng palasyo. Itong librong ito rin po ang siyang pinirmahan ng huling mga bumisitang world leaders gaya ng Prime Minister ng Thailand at President ng Vietnam at South Korea. Magkakaroon naman po ngayon ng courtesy call kay Pangulong Aquino ang Amir sa music room at ito naman ay susundan ng expanded bilateral meeting sa pagitan ng delegasyon ng dalawang bansa. Pagkatapos ng pulong, sasaksihan ng dalawang leader ang signing of agreements. Ang huling Kuwaiti official na bumisita sa Pilipinas ay si former Prime Minister Sheikh Nasser al-Mohammed al-Ahmad al-Sabah, kung saan ilang kasunduan din ang pinagtibay. Ito ay mga kasunduan sa langis, gas at usaping pangkalusugan at turismo. Isa pong posibleng pag-uusapan ng dalawang leader ang kalagayan ng mahigit 140,000 ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Kuwait. Mamaya rin po ay kabilang sa mga pagtitibaying kasunduan ang Memorandum of Understanding sa Labor Cooperation. Okay po po. Ma'am, ano daw? Paano daw, ma'am? Pa-introduce lang. Bago po tumungo ang Amir ng Kuwait sa Malacanang ay dumaan muna siya sa Luneta. At ito po nga, itong nakikita nating video ngayon ay ang wreath-laying ceremony na ginawa kanina din lamang. Sinamahan ang Amir ni Manila Mayor Alfredo Lim. Kasama rin ang kanyang Cabinet Secretary in attendance na si Energy Secretary Jose Rene Almendras. Ito pong
seremonya na ito ay ginagawa ng mga bumibisitang leader ng bansa dito sa Pilipinas. Sa naging nakakuha po tayo ng feedback na matapos ang wreath-laying ceremony na ito ay nagkaloob ng regalo si Manila Mayor Alfredo Lim sa Amir ng Kuwait. Naghandog po si Mayor Lim ng pamaypay na naka-case at tabako sa Amir ng Kuwait. Ngayong araw ang first day ng state visit ng Amir sa Pilipinas. Magtatagal ito ng 5 araw hanggang March 27. Kabilang sa itinerary ng Amir ang courtesy call kay House Speaker Feliciano Belmonte, kasama ang mga miyembro ng Philippines-Kuwait Interparliamentary Group at ang pagbisita sa Global Gateway Logistics City sa Clark, Pampanga. Nakaantabay naman po ngayon ang mga cabinet ang ilang mga miyembro ng delegasyon ng Amir ng Kuwait na siya ring, ang kwarto rin pong ito ang siya ring pagtutunguhan ng mga cabinet secretaries ni Pangulong Aquino para sa expanded bilateral meeting. Kanina po ay nakausap natin si Labor Secretary Rosalinda Baldos at ikinuwento niya sa atin ang isa sa 4 na pagtitibaying kasunduan ni Pangulong Aquino at ng Amir ng Kuwait. Narito po ang ating panayam. Okay, ito yung nagpapatunay na pag-iigtingin pa ng Department of Labor ng Bansang Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa Kuwaiti government sa larangan ng paggawa kasi meron tayong mga 60,000 na mga OFWs na naroroon at ang protection, syempre, ang polisiya na isinusulong ng ating administrasyon sa ilalim ng Pangulong Noy Aquino at malaking pagpapahalaga na magkakaroon ng ganitong bilateral agreement ang dalawang bansa. Ma'am, is this the first time na meron po silang cooperation on labor? Merong matagal na hindi naman nare-renew yun at wala namang mekanismo para tuloy-tuloy na ma-implement yun. Kaya ito'y parang nagsisilbing panibagong kasunduan ng dalawang bansa. Ma'am, naaalala ko po, nung pong dumating po pumunta po ng Kuwait, si Vice President Jejo Marbinay, di po ba ay nagbigay po ng pardon ang Emir ng Kuwait sa mga Pilipinong nandoon? Meron silang mga ganong binigay na pribilehyo. At ang alam ko, ang nako-coordinate nito ay ang DFA. Hindi sa Department of Labor and Employment to. Ma'am, meron po tayong 140,000 o mahigit pa doon ng mga OFW sa Kuwait. Ano-ano po ang kanilang mga trabaho doon? Ang karamihan pa rin ay household service workers natin, mga kababaihan. At isa ito sa atin tinitingnang bansa pagdating sa pangangalaga sa kapakanan ng ating mga kasambahay dahil kakaiba ang kanilang sitwasyon doon dahil sila nasa loob ng pamamahay at kung meron silang mga reklamo, hindi kaagad yan na ipaparating sa ating embahada. Kaya ito nga, kung may ganitong kasunduan at yan ay iwi-witness pa ng kanilang hari, ay may susulong natin lalo yung proteksyon na gusto nating maipagkaloob sa ating mga kasambahay na kababaihan. Ma'am, do we see this as an opportunity for those displaced OFWs in Syria na magkaroon ng bagong employment po? Ang ginagawa natin sa ating kababaihan ay hinihikayat na natin dito magtrabaho dahil meron tayong balik Pinay, balik hanap buhay kasi yun nga, napakahirap ang kanilang katatayuan tapos hindi naman kalakihan ang sinusweldo sa kanila sa kabila ng ating patakaran na dapat $400. So, ang ginagawa natin ay pag sila ay umuwi dito, lalo na kung sila ay nagkaroon ng problema roon at kailangan gobyerno ang magpa-uwi o kaya ahensya, binibigyan na natin sila ng totoong pagpipilian. Sila ba ay pupunta pa roon o mananatili na sila rito sa piling ng kanilang pamilya dahil meron naman silang alternative na livelihood na dito na binibigay ng gobyerno ng ating kasalukuyang administrasyon. Maraming salamat, ma'am.
Ang pagbisita ng Amir ng Kuwait ay tugon ng Kuwait sa imbitasyon na pinaabot ni Pangulong Aquino. Nagtungo sa Pilipinas mula sa Japan ang Amir kung saan ilang araw siyang nanatili para sa official visit. 5 araw sa Pilipinas ang Kuwaiti leader para sa kanyang state visit. Pinagtitibay ng ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario,